So yo, what's up guys? Gandang hapon, almost 2 p.m. na po, time check. And unfortunately, there's something happened sa ating ibon na si B1 na siya ay nakawala guys. And diyan siya napunta sa puno na yan. So nilagay ko dito si Bruno kasi yan ang lagi niyang kasama. So titignan natin kung may chance na makabalik, pero hindi na ako nag-ano ng hope guys kasi si B1 yung pinakamatalino nating ibon. Siya yung nagtitricks nating ibon. Talaga na magaling talaga yun. So a while ago, this lunch time, nung pinakain ko siya, binigyan ko ng seeds. And after, nung binigyan ko ng seeds, yun, bigla na lang siyang lumipad. Then, diretso, dyan siya pumunta sa puno na yan. Though yung kulungan ay nandun sa harapan ng bahay. So, umiikot siya dyan. Then, dyan siya napunta. So, ngayon, chances are na lang yung talagang pag-asa natin, hope na lang, na sana, magpapahinga lang siya and later on, marinig niya yung sipol nito, magpakita siya at bumalik siya. Doon nag-iwan tayo ng pakain doon. So, yun ang nangyari guys. Pakita ko. So guys, natakasan tayo ni B1. Nangyari sa puno na to. Nagsasagutan silang dalawa. Sana bumaba siya dito. Dala ko naman yung pakain eh. Pag nandito siya, hindi siya tatakas. Tignan lang natin kung baba siya. Buti mainit, hindi mainit dito sa pinatayuan ko. Hindi ko din yung camera eh. Tignan natin kung bababa. A few moments later. So dyan siya sa puno ngayon napunta kanina. Actually, sinipula na natin and wala pa rin. So for the meantime, iniwan ko muna si Bruno dito para at least binigyan tayong pagkain. Baka sakaling dumapo siya dito. Kasi this time, ito yung pahinga nun eh. Nagpapahinga ng ganitong oras yun eh. Pati ito si Bruno, ito rin yung resting time niya. Kinakatakot ko lang, kaya ako tinitignan palagi si Bruno kasi baka yung pusa. Baka mapusa doon. Nakalak naman yung maliit na kulungan natin. So, hindi naman siguro yan. Anyway, antayin natin until later, bago maghapon. Tingnan natin guys. So, nakakalungkot lang guys talaga. Promise, naramdaman ko yung lungkot. Kasi, ang galing yung ibon na yun eh. Talented yung ibon ko na yun. Tsaka syempre, sa quad hunted ko. For almost 2 months ko nag-aalaga ng ibon. I've started January. And then, na-receive ko yun February 6. February 6 siya na-receive. So, nung na-receive ko si B1 ng February 6, ay 4 months na siya nun. So, medyo at least 5 to 6 months na siya ngayon. Bigla naman siya nawala. Kaya naman si Bean. Ito, mabait tong ibon na to talaga. Talagang sobrang bait ito sa akin. Ganyan lang siya. Hindi siya mahilig lumipad. So yan lang, nasa kamay ko siya. Yan, ganyan lang. Very sweet bird. Ibon na to. Kapang hinayang lang. Ganyan lang kinakagat yung kamay ko. Ganyan lang yan. So, tignan natin kung makakahanap tayo na kagaya ni B1 na ganun din. Sana ang itsura at loobing matrain din natin siya na kagaya ng kay B1 na train natin. And sana bumalik siya. So, yun lang guys. Alright. So, we're on our way guys. Dito lang naman yung malapit sa amin. Nagkapuyaw. Last time na kinuha ko yung yung green ewing na opa niya. Hindi ko na video. So, this time, video natin ang type niya. I'm taking it already 2:45. 3 o'clock na. So, mabilisan ko na lang ito. Actually, matagal yan ang ino-offer sa akin ito eh. Tagal makitlog ng ating
ating ibon. Dalawang Latino natin. Kaya finally decided na uli na ito kung sakaling bumalik si B1. Ito ipapalit ko. Hopefully matrain ko rin siya kagaya ng training na ginawa ko kay B1. May papakala ko dito naman yung CB2. 4 months old na ibon. Tara, labas sa Golden na tayo. So we are in MSR Road, guys. Dito, Pagkang Kabuyaw. Ito na yung bahay nito sa video. Pero hindi tayo dun pupunta kasi iba yung money deal ko sa kanya. Then ang deal namin ito, bibigyan ko siya ng 4 scoops ng coffee na natin. Tapos presyong mababa. Actually, mababa ang bigay ng presyo niya. Then, opaline pa yun. Blue, opal. Ito na kukuyan sa kanya. Nakakalungkot lang yung nangyari kay B1 kasi nakakalungkot na alam niyo yun na okay lang din kasi ibon yan eh. And then, isa talaga sa mga additional na notice ko, they're wild animals. They're from Africa. Wild African lovebirds yung mga yan. So, they are not like pigeons na napapapadya. Pero, ang siguro pwede kong makita sa observation ko kung nagkaroon na talaga ako ng pinakay na ako yung nagpalaki sa akin sa talaga lumaki, ako yung nagdala sa kanya. Ito ko siguro masasabi na oo, na pwedeng mapabudget na yan. Pero ibiwang kasi nakuha natin siya when 4 months pa lang siya, 5 months siya eh. So turning, ano na siya sa akin, 6 months to 7 months, turning up, going 7 months. So ganyan, ano ko sa kanya. So hindi natin siya talaga na, talaga nasabi nung naturuan ko na siya ng tricks, pero yung pag kumawala, hindi siya kagaya ni Mochi na bumalik. Then yung nangyari kay Mochi was the last time na nakawala na siya is gulat. Then hindi niya alam kung paano siya babalik. Pero gusto niya bumalik. Nga lang napansin ko doon kay Mochi, hindi niya alam paano siya babalik. At unlike dito si Biwang kanina, kaya niyang bumalik. Kaya niyang bumalik sa atin. Kaso kaya niyang bumalik. So inaantay natin siya kanina doon sa taas. Kaya sa video na yan, nakikita ninyo gamit ko yung isa kong camera. Talagang ayaw niya bumaba, nakikipagsipulan lang siya. Sumisipulan siya ni Bruno, pero ayaw niya bumaba. Hindi talaga bumaba. So at least itong makukuha natin na to, magkasing edad sila halos nito ni Bruno. Halos bigit ang edad nila. And napansin ko kanina nung kumawala si B1, actually sabay sila ni Bruno eh. Si Bruno hindi siya sumama. Sumabit siya dun sa sampayan natin sa labas, yung mga ilaw. Then hindi siya sumunod. Kaya sabi ko, may tendency talaga ang ibon na talagang pag pumalo na sila ng gano'ng kaya pa, talagang lilipad sila. Kasi wild animal yan eh. Wild sila eh. Yun ang based on my observation. So, disclaimer lang dun guys sa mga sinasabi ko na yun. Siyempre, respect pa rin mo sa mga talagang free flight na nag-free flight talaga. So, dito na tayo guys, meeting point, malapit na tayo. Dito lang natin siya i-meet. Ganda na natin yung maliit na kulungan natin. Tapos yung formula na nabigyan natin sa kanya, 4 scoops. So, tara guys, kakaliwa na tayo dito. So, ito na si brother. Plinastic mo lang. Dapat na scoop yan, ha? Yung parehas sa parehas. Kasi lumipad yung isang ibong ko. Yung matalino. Kaka-vlog ako eh. Siya yung buyer, siya yung nagbebenta. Si Raven, no? Raven, yeah. Sige, ingat ka. Thank you, thank you.
So nakuha na natin ito yung opaline. 4 months. So hopefully wag kang mawala. Madali na kita sa bagong bahay mo. Tingnan natin kung matututo ka dun. Kung mabait ka naman. Let's go. So nakuha na natin yung ibon guys. And bata pa nga itong ibon na to. 4 months bird. Napakaisip pinapakain. Hindi kasi malino rin siya ni B1. So si B1 di siya opaline. Hindi siya normal pastel pula siya. So ito blue mutation. So marami na tayo guys. Siya thank you acquired bird as B2. Sana umuwi pa rin si B1 guys. Para naman hindi ko nakakalungkot. Para ipapares ko naman ito kay Win kapasama sa akin. Pero kung sa 4 months maliit to. Maliit ng ibon na to. Pinapakain yung mga ibon. So nandito na ulit tayo guys sa bahay and basically dito agad tayo pumunta. Kasi we're still hoping na makikita pa natin si B1 dito. And wala tayo naririnig na sipol niya, huli niya. Walang kung saan siya napunta. Napakaswerte na makakakuha doon dahil matalino yung ibon na yun. Ito naman mukhang nakikita ko, mukhang maamo naman. Kasi hindi naman siya, ito si B2, palit ni B1 na nawala. So guys, time check is already almost 5 o'clock, 4 o'clock to be exact. And hindi pa rin natin na-acquire ng B1. Siguro kung hindi pa siya umuwi, nasa kanya na yun. Pero nakakalungkot lang, pero that's how birds is. Especially wild bird animal, gaya ng African lovebirds. Hindi mo sila pwedeng kagaya ng pigeons na pinapabatcher. So yun yung isang lesson na nakuha natin na hindi mo talaga sila pwedeng alagaan na pauuwiin or ganun, something like that. Ewan ko disclaimer dun sa mga nag-aalaga ng mga free flight ng mga ibon. Pero sa case ko kasi ganun nangyari. Kasi na-acquired ko naman siya 4 months na eh. Then itong isa, bagong kuha din natin yan. Ngayon lang. Parehas ng kulay siya ni B1. So 4 months na rin yan. Ayan, siguro tignan natin kung magiging okay ang ibon na yan. Pero syempre, ang mamimiss talaga natin kay B1 is yung pagtitricks niya. Which is talagang napakahirap gawin nun sa isang ibon na nagagawa niya. So, hindi ko alam kung makikita pa natin si B1. Nandiyan lang siya. And pagka nagutom, bumaba siya. Dito naman yung forming natin. Ito naman yung bahay niya. Pero as of this moment, wala tayong naririnig na tunog ng lovebirds galing sa labas. Kaya I don't expect more na uuwi pa siya. So again guys, that's it for our vlog for today. Ito nangyari, nawalan tayo ng isang magaling nating ibon which is si B1. Nakakalungkot pero ganun talaga biglang lumilipad. Hindi ko naman masasabi kung anong mangyayari sa paglipad, kung babalik ba o hindi. Kasi sila ay lovebirds hindi ko sila train na, especially siya, si B1, hindi ko yan train na gaya ng ginawa ko kay B, na hinagis ko siya sa labas, umuwi, nakakuha ko uli. From the moment na yun, hindi ko na inulit uli. So, tsaka ang isa pang mistake na nakita ko is binuksan ko nga yung gate dahil nga may tindahan ako. So, yun, diretso siyang lumipad. So, hoping na lang na sana nandyan siya sa mga puno na yan. Sana dito naman siya sa harap. At nang makita naman niya tong best friend niya. At tuloy nalulungkot si Bruno. Pinakamabait yung ibon. Talagang ito talaga. Trusted ako dito. Pero, kaya nga sinasabi ko, African lovebirds yan. They live in wild.
So, ang ganda na lang vlog natin guys. Please follow my YouTube channel, subscribe, Bihero TV. Peace.